Yun nung bata pa siya, nasa 7 to 8 years old sila dumating dito. Ang tawag sa kanya, Waping. Noong taon 2001, nagtatrabaho po ako sa embroidery ng QJJ hanggang 2013. Yung may-ari po ng tinatrabahoan ko yung QJJ ay yung papa ni Alice. Si Winilyn yung mama niya. Si Mrs. ay dyan sila nakatira habang nandito pa yung embroidery. Tapos yung papa nila laging wala kasi umuwi ng China yun. Si Mrs. lang yung nandito lang. Yun nung bata pa siya, nasa 7 to 8 years old sila dumating dito. Ang tawag sa kanya, Waping. Lagi naman siyang pumupunta sa Imbro kaso nga lang hindi siya nagtatagal. Si Alice pa na uwi ng Banban Tarlac yan siya, doon yan siya umuwi. 2 araw lang yan sa isang linggo pumupunta. Yung kapatid niya si Janglong at saka yung isa hindi ko bunso lang kasi yung palayaw eh. 3 yan sila magkakapatid. Ilang linggo na umanong hindi sumisipot sa kanyang farm ang suspendidong si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon ito sa Office of the Senate Sergeant at Arms, base sa mga impormasyong nakalap ng tanggapan mula sa kasambahay ng alkalde. Samantala, sinalakay naman ng mga otoridad ang isang compound sa Porac, Pampanga na exclusive resort umano ng mga big boss sa mga Pogo Hub na konektado umano sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac. At ito ang kanilang nakakakilabot na natuklasan. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang videong ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hinalugad ng mga armadong Pampanga Police ang tunnel na ito sa loob ng umano'y exclusive resort ng mga big boss ng Pogo sa Porac, Pampanga. Sa loob ng 2 ektaryang compound, mayroon daw itong 3 mansyon. Pag-akyat ng mga otoridad sa tunnel, bumungad sa kanila ang isang kwarto at maliit na opisina. Sa labas naman ng kwarto, makikita ang isang man-made lagoon na naghihiwalay sa mga kwarto mula sa compound. Ayon sa mga otoridad, ang tunnel na nadiskubre, kumukonekta daw ito sa isang mansyon at naturang floating house. Ang resort na ito ay matatagpuan sa barangay Seniora. Halos 5 kilometro lamang ang layo mula sa Lucky South 99, ang Pogo Hub na ni-raid nitong Hunyo sa Porac. May 10 kwarto at isang floating na bahay doon sa man-made lake na kung saan yung tunnel is going dun sa floating house. Dito sila nagtitipon-tipon. Dito nila ginagawa yung meetings ng mga big boss ng mga Pogos dito sa Porac. Kung makikita mo yung mansions na to, kompleto. May mga KTVs, may mga sports bar, may mga firing range po equipped with electric controls. O pwede tayong gumamit ng short at saka long firearms doon. Natagpuan rin ang nakasabit sa isa sa mga kwarto ng ni-raid na Pogo Boss Mansion sa Porac, Pampanga, ang portrait ni Cassandra Leong. Si Leong ang umano'y girlfriend ng kapatid ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Bukod dyan ay nakita rin sa isa sa mga vault na binuksan ang travel pass na ibinigay kay Wang Ziyang, ang tinaguriang big boss ng illegal na Pogo sa Bamban Tarlac. Pirmado ito ng dating alkalde ng Bamban na si Jose Antonio Feliciano. Natagpuan din sa vault ang ilang dokumento at resibo ng Baufolan Development Incorporated kung saan incorporated si Mayor Alice Guo. Samantala, ilang linggo na rin umanong hindi sumisipot sa kanyang farm si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon ito sa Office of the Senate Sergeant at Arms, base sa mga impormasyong nakalap ng tanggapan mula sa kasambahay ng alkalde. Ayon pa ng ilan na tumakas na umano ang alkalde dito sa Pilipinas, kaya isa umano ito sa dahilan kung bakit hindi makakasipot sa darating na Senate hearing ang naturang alkalde. May na naman ako na-discover patungkol sa kanyang mga gawain sa bilang opisyal. At hindi po ako naniniwala na yung kanyang kinita bilang artista ay sapat para mabili ang lahat ng kanyang kayamanan. No? Sa nanaipon. Meron siyang 2 property, mga sa sa United States, dollars yun. Tapos, nakabili din siya din sa iba't ibang bahay. Sa Porac lang, marami siyang nabili. Sa Pampanga lang, marami siyang nabili. Yun lang sa Porac, 2 ata ang mansyon niya dyan. So, ibig sabihin, talagang mahilig sa lupa ito si Mr. Lito Lapid. So ngayon, kung ako tanungin mo,
ang kanyang record na hindi ka talaga, sasabihin mo, hindi ka magtataka pag sinabi mo na si Lito Lapid ay numero unong magnanakaw. Nung natalakay natin ng isang araw, nauna tayo, tinalakay natin na binigyan din siya ng parte sa lupa diyan sa 106.4 hectares na kanyang nakuha, na binigay, na may pag-ari ng tinatawag na sisters daw o brothers ng mga Cruz na representa ng kanilang anak siguro o kapatid na si Roberto Pert Cruz, na siyang nangungulo sa kumpanya na Victoria Tourism Park, at siyang nagmamayari o namamahala ng 106.4 hectares. Actually, bago pa yung maliban pa sa 106.4 hectares sa Purac, Pampanga, may kinamkam din siya ng mga katabing lupa. Tapos ito, para magkaroon siya ng protection, yung kanyang BFF na si Lito Lapid ang nagbibigay ng protection sa kanya. So dahil sa mga pagbibigay ng tulong ni Mr. Lito Lapid sa kanya, ay talagang deserve naman ni Mr. Lito Lapid na mabigyan ng malaking mga lupa, no? At least kung mapansin mo yon, yung isa mga property niya, pinagmamayabang niya, yung sa vlog ni Bernadette Sembrano, ay lumalabas doon na may mansion siya. Iba yung kulay puti ang mansion. Iba pa yung kaysa mansion niya, sa Purac din na kulay tsokolate ang bahay na malalaki. So ibig sabihin talagang mahilig sa lupa at mga property ito si Mr. Lito Lapid. Yung pinalabas naman ni Bernadette Sembrano ay yung property niya na mayroon pa siyang modern na palayan. Ang palayan niya may combination pa ng mga tilapyahan at kung ano-ano pa. Tapos mukhang mga modern pa kanyang irrigation systems, na kung ano man pagka-modern ng irrigation systems niya ay hindi niya ginamit na gagawing isa batas para magiging moderno ang irrigation systems ng mga magsasaka sa buong bansa. Hindi niya ginawa yan. So anyway, ang kinikwento ko ngayon, may nabasa rin ako na nung nahuli yung kanyang asawa na si Marisa Tadeo Lapid, nahuli ng United States of America sa pagbibitbit ng $40,000 na hindi malaman kung saan ang galing. Ang $40,000 po ay katumbas po ng 2 milyong piso. At nandoon pala sila kasi dalawa pala ang yung property nila doon sa United States of America. So ngayon, saan ba kayo kumukuha ng pera na yan, Mr. Lapid? Hindi naman ako maniniwala na sa pagka-artista mo nanggaling yan. Hindi ko naniniwala na nanggaling yan sa yung mga pelikulang Valiente at pelikulang Leon Guerrero. Hindi po ako naniniwala. Malaki ba kinita mo ron? Actually nga, kaya ka pumasok sa politika kasi humina na yung kita sa politika, sa pelikula. Kaya pumasok ka sa politika, pareha lang kayo ng kaisipan ni Bong Revilla. Kaya yung mga naglalao sa pelikula, pumapasok sa politika. Yan po ang trending. Ganon din si Jinggoy Ejercito Estrada. Dahil wala ng kulay ang kanyang karera bilang bida-bida sa mga action movies, ay pumasok naman sa politika. So ganun po, kaya wag niyo na kaming lukuhin mga Pilipino, na kunwari nanggaling sa kung saan-saan. So ngayon, ito naman sa dinami-dami mong property ngayon, hindi ka pa tumitigil sa pagnanakaw. Matanda ka na pero hindi ka pa rin tumigil sa pagnanakaw. At believe naman ako sa iyo, hindi ka nga nakatapos ng ng high school, ay ka naman, marami ka pang property kaysa sa akin. Biro mo, ako gumraduate ako na sa Mindanao State University scholar na bilang graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Pareho kami ni Batang Maynila 2H na civil engineer. At license kami pareho. Ikaw hindi ka nga eh. Tapos hindi ko alam kung paano yumaman. Pag sinabi pa nga, knowing Miriam Santiago, turuan mo naman kami. Sinabi niya kay Janet Napoles, turuan mo naman ako kung paano yumaman. Biro mo si Miriam Santiago na napaka matalino ay nagtatanong pa kung paano yumaman. So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon, si Mr. Lito Lapid. At isa pa, ang aking isapapan sa inyo, bilang patunay talagang magnanakaw siya, kinasuhan po siya sa
sa fertilizer fund scam. At ang kanyang kaso ay binasura noon sa Sandigan Bayan sapagkat daw may nalabag ang kanyang karapatan sa mabilisang trial, sa ang kanyang right to speedy trial. So, dinismiss naman ng Sandigan Bayan, kaya lang humabol ang ombudsman at binaliktad ng Supreme Court noong December 2019 at ibinalik ang kanyang kaso sa Supreme Court. So, ang problema lang sa ating sistema ng katarungan sa ating mga korte, napakabagal tumakbo, ay mas makupad pa kaysa tinatawag na snail mail, o mas makupad pa kaysa yung taklobo pag lumakad. Nako, mas nauna pa nakarating yung taklobo. Para kang ang rabbit ay tigil, takbo, tigil, takbo. Yung mga kwento nung araw ng grade 1 pa, nung elementary pa kami ni J. Hansen sa Coronadal Central Elementary School. Ganun mga kwento ng buhay nung pagtamad ka, talaga maunahan ka nung kahit mabagal gumalaw, pero tuloy-tuloy. O, yan ang kwento ng buhay. So ngayon, ito naman si Lito Lapid, hindi ko alam kung paano siya yumaman. Siguro naman kung may buhok ako, mas gwapo pa ako sa kanya. Kaya lang, aktor siya, magaling siya sa aktor, kaya sa kumita ako. No? Pero hindi ako naniniwala na yung kinita sa aktor ay sapat para yumaman siya, makabili siya maraming bahay, 2 sa Amerika, ang bahay nga niya sa Amerika, na tinabi ko na may kaso yung kanyang misis, ginamit pang pangpiyansa, $500,000. Magkano sa Philippine peso ang $500,000? So, kung ang $400,000 is 10 million, nasa 10 million, halos 12 million ang $500,000 na piyansa niya. Ang ginamit na pang piyansa sa kanyang kaso sa Amerika ay yung kanyang 2 bahay sa Amerika. Teka mo na, bakit ka nakabahay doon sa Amerika? Sige nga, don't tell me na sabi mo nga nanggaling ka sa hirap eh. Kung nanggaling ka sa hirap, virtually, pag mag-compute tayo, pasok pera, pasok, labas, nagsimula ka sa zero. O, pumasok ang pera mo, naging stuntman ka, o labas ka kasi may mga binili-bili ka, pasok na naman, naging aktor ka, tinuruan ka pa ni Jess Lapid Sr., tinuruan ka pa ni sino pa ibang mga na tumuturo sa'yo, tapos kumukuha ka ng guidance kay Fernando po FPG Senior, kwento mo kahit anong galing mo na aktor, ang pinakamataas na kinita sa pelikula po, wala lang tatalo kay FPJ. Si FPJ, malinis na kinita niya sa pelikula ang kanyang pera. At sikreto yan na namimigay ng ayuda tuwing may sakuna, tuwing may baha. Sikreto lang, hindi nag-anunsyo, tag-ilang truck ang bitbit ng mga ayuda para sa mga biktima ng baha. Ni minsan hindi nag-anunsyo. Ito naman si Lito Lapid, paano ka mas mayaman ka pa kay Fernando po Jr.? Nako. Ngayon, ipaliwanag mo nga, dahil nga lumina yung pelikula mo at hindi na kumikita, plakna na, bagsak na sa takilya. Kaya noong 1992 ay pumasok ka sa pelikula, tumakbo ka muna vice gobernador ng Pampanga at nanalo ka. At yung pagtakbo mo sa vice gobernador, doon ka nag-aral, parang ginawa mong eskwelahan ang provincial board ng Pampanga at doon ka nag-aral kung paano kumikita yung mga politiko. So doon ka gumawa ng kunwaring artista, doon naman ginamit mo pag-artista mo, nakangiti ka, na sa mga pelikula mo ay ikaw tagapagtanggol ng mga mahirap at naapi, pero ikaw pala ay magnanakaw. Yan ang problema. So ngayon, nung natuto ka sa bilang vice-gobernador, tumakbo kang gobernador, tinalo mo si Bringyao. At nung nanalo ka sa noong 1995, ito na ngayon, naging gobernador ka. Ito na ngayon, dito mo nakita ang pagkakataon kung gaano mo kinonvert sa bilyon na kinita mo ang lahar na pumutok kasi po yung Mount Pinatubo noong June 15, 1991. So para maalala nyo yung Mount Pinatubo, gusto kong ipakita sa inyo yung Mount Pinatubo. Ito, ipakita ko lang sa inyo just to prove to you na talagang historic itong Mount Pinatubo. Kung ang Mount Pinatubo maraming pinatay, lapitan ni Mr. and Mrs. Lito Lapid na si Marisa. Nilapitan nila, hindi ko nabanggitin ang pangalan, on the condition of anonymity ay nangako ako sa kanya at gagamitin kong kwento niya. At siya pa nag-ahente at saan siya bumili ng lupa ng mansion? Doon sa loob ng PhilInvest 1. No?
andun yan sa Batasan Hills. Yung Philinvest 1 ay pinakasikat nung araw yan dyan sa area na yung banda, sa Commonwealth area. So bago ka pumasok ng Batasang Pambansa, yan, kaya bumili sa dyan, at ang nangyari pa, tuso talaga. Alam mo na, yung kaibigan ko, naging kaibigan ko na broker, ay nawala. Nung nakilala na ni Mrs. Lapid at saka ni Lito Lapid, ang may-ari, ay dumirekta na sila. Hindi na nila kinausap yung kanilang broker. So direkta na sila nagbayad doon. So saan nila kinuha yung pera na 6 million na pinambayad nila? Ay di, siyempre pa, gobernador siya noon, kumita siya sa lahar. Biro mo naman, tanungin mo kung magkano kinita niya sa lahar. Sa estimate, nalaman na lamang natin nung nanalong gobernador noong 2007, si Father Ed Panlilio, na kung tawagin sa mga Kapampangan ay si Among Ed, ay napatunayan ni Among Ed na sa maliit na share o bahagi na kinikita ng probinsya sa kada truck, sa kada tipping ng truck, ay kumita pa ng 1 milyon, mahigit 1 milyon isang araw sa probinsya. Sa kinikita na yon, may binibigay pa ng 40% sa municipality, sa bayan kung saan nakikita yung lahar. At sa mga barangay, binibigyan din. So despite that fact, napatunayan ni Father Ed, Among Ed Panlilio, yung 1 million mahigit kada araw na kinita. So sa isang taon, there are 365 days. So ibig sabihin, kung sundin lamang natin yung konserbatibo na kinita na aktual na pinatunayan ni Among Ed Panlilio bilang gobernador noong 2007 hanggang 2010 ay 1 million a day. So, ganun lang tayo. Ibig sabihin, 2 taon, 3 taon, ay bilyonaryo na si Lito Lapid sa 3 taon lang. So, 1995, 1996, 1999, ay bilyonaryo ka na. Di ba? Sa 1998, tumakbo ka na naman ulit, naging gobernador, pang 6 years mo. So, 6 times, 6 billion na kinita mo. Pagtapos mo ng pagiging senador at pagiging gobernador, kumita ka ng 9 billion halos. Siyempre, hindi ko na binibilang yung ibang kinikita. Pati yung mga share mo kay Bong Pineda sa mga huweteng, ay hindi ko na binibilang. Oh, so, ang dami-dami mo talaga kinita, Mr. Lito Lapid. So, ngayon, ikaw ay, nung ikaw yung senador, gusto mo, kinuha mo ng 2019, nanalo ka ulit na pagka-senador, ang kinuha mong committee ay Committee on Games, Amusement, and Sports. Kaya napunta sa'yo yung Games and Amusement Board. Na ang Games and Amusement Board, yun po ang nagbibigay ng lisensya sa lahat ng mga pugo. So ngayon, kung nagbibigay sa lahat ng mga pugo, so ano ang ibig sabihin nun? E di, kumikita ka dyan, tapos ang sinabi sa akin, isa ka sa 4 na senador na mayroong tinatanggap na payroll, sa payroll pala ng pugo dyan sa Pampanga at saka sa Tarlac. So ngayon, magkano kinikita mo ngayon? Aba, napakalaki. Kaya nga talaga, Mr. Lito Lapid, nakakaasar man isipin, pero wala po kaming isip na inggit. Okay na sa akin, nakagraduate ako ng